Feels like I'm insane. I'm afraid to change. The pictures that I framed remind me of when the skies were blue. Chapter 32 is all just me and you, but the ceiling's falling. So, kukunin lang natin yung wifi na binook ko from Klook. Hello po. Wifi po. Malaysia, Singapore. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Kaya. Ayun na, may Hi guys! We are back with another travel vlog. So for this trip, pupunta tayo ng Kuala Lumpur and Singapore kasi magkalapit lang sila. So mauna muna tayo sa Kuala Lumpur and then Singapore. And time check, it's 6 p.m. na. So dumating kami kanina mga around 5 p.m. Tapos 1 hour lang yung buong duration. So kwento ko lang yung mga nangyari kanina. Pagdating, nag-grab na lang kami from bahay nila Alin. Actually, galing pa ako ng office. Pero, from office, bumalik ako sa bahay nila Alin. Tapos, from there, nag-grab na lang kami going to the airport. And, yun, may skyway naman. So, mabilis lang talaga. Parang halos 1 hour lang yung biyahe namin. So, from pagdating namin ng airport, dumiretso na agad kami to pay the travel tax. So, again, kung first time nyo magta-travel, babayad muna kayo ng travel tax bago kayo mag-check-in or mag-bag drop. Ang mga kailangan nyo for the travel tax is tatlo lang naman, yung travel itinerary, yung from your airline, and then yung passport, and then yung payment. Yung payment is still 1,620 pesos each. So, pwede ka naman mag-cash, GCash, or credit card, ang alam ko, na payment. Pero ako kasi usually, lagi akong cash nagbabayad para walang aberya, ganyan. Then after that, pumila na kami for check-in and bag drop. Ayun yung sobrang tagal, parang halos 30 minutes kaming nakapila dun sa bag drop, ganyan. Pero mabilis naman, after nun, binigay lang naman yung passport, and then after nun, bibigay lang nila yung boarding pass. And then ayan, for the immigration experience and questions naman. Actually, iba-iba yung mga experience ko. May mga time na walang tinatanong sa akin. Pero this time, parang nauna pa si Alin na lumabas or natapos. So for the question sa akin, tinanong lang kung anong gagawin sa Kuala Lumpur kasi yun nga yung entry natin for this travel. So sabi ko, bakasyon lang po, ganyan. Tapos sabi niya, saan daw ako nag-work? So sinabi ko lang yung company ko, and then sabi niya, kailan yung balik? So sabi ko, June 24. Tapos sabi niya, Kuala Lumpur ka lang. Sabi ko, Kuala Lumpur tsaka Singapore po, ganyan. Tapos sabi lang niya, sino kasama mo? So sabi ko, yung fiancé ko po, yun. Tapos, hindi natapos na. Paglabas ko, nandun na pala si Aling, tapos na siya. Tapos, ang tinanong lang daw sa kanya is, kailan siya babalik? Yun lang. So, yun nga, iba-iba naman yung experience ko talaga kada travel. Yung iba, walang tinatanong sa akin. Yung ngayon, sobrang, parang ito na yung marami ulit na tinanong sa akin. Anyway, after nun, dumiretso na kami to security check-in, and then right after the security check-in, kinuha ko na yung wifi na nirent ko from Klook. Bakit ako nag-rent na pick up from airport is because walang wifi na pwedeng pick up sa Malaysia and then drop off to Singapore. So kung ganun din yung gagawin nyo, better na yung kunin yung wifi is yung pick up and drop off sa Manila, dito sa Ninoy International Airport. Kasi wala pa nga ganun, wala pa yung wifi na pick up from different airport and drop off to a different airport, ganyan. So, binuko yan from Klook for, 19, 1, 2, 3, 4. Parang 6 days siya kasi nga ang pick up namin is 19, pero ang land namin sa Kuala Lumpur is June 20 na alas 12 na tayo makakaland doon. But yun nga, advice ko lang kung ganun din yung travel nyo, yun yung i-book nyo na na wifi. So lalagay ko na lang yung screenshot here, and then may another option naman is to get an eSIM. Ako kasi hindi ako makakuha ng eSIM dahil naka-postpaid ako sa Globe, so alam ko bawal siya na mag-eSIM, or ayun, hindi ko pa kasi na-try. But para din hindi naka-on lagi yung data and mas tipid yung wifi, so wifi na lang yung kinuha ko.
But, yun nga. So, nandito na kami sa may boarding gate. Mag-dinner na lang din in a bit. Kasi nga, ang boarding namin ay 7:20 p.m. pa naman. Tapos, ang flight natin is 8:05 p.m. So, sana on time siya. But, yan. Magde-dinner lang kami either sa Kenny Rogers or sa Tapa King lang. Yun lang yung usual na kinakainan dito. Or, kung may lounge access man kayo, pwede naman kayong doon kumain or mag-dinner. Yun lang, update ko kayo ulit later kapag boarding gate na kami. So, see you guys and stay tuned sa ating mga travel vlogs for this trip. So excited. Actually, ang dami pang kwento ni ate siya. Birthday trip. Diba last year parang nagpunta tayo ng Vietnam for my solo trip. Ngayon, sumama na si Aline sa akin. Going to, Kuala Lumpur and Singapore. So, yun lang guys. Guys, we are finally at the boarding gate. Katatapos lang din namin mag-dinner sa Tapa King. It's 7:20. Dapat mag-boarding na kami in a bit. Waiting na lang, pero nandun na sila Cebu Pacific. At yan, update namin kayo ulit kapag nasa plane na tayo. Kuala Lumpur International Airport. It's 12:30 a.m. Na-delay lang ng mga 1 hour. Parang halos time na kami nag-take off kanina. So, dapat ang arrival is mga 12:05. So, mga 30 minutes delay. So, walking lang kami towards the immigration and pagbuha ng baggage. Update ko kayo ulit later. Guys, umapo muna kami. Bago kami dumiretso ng immigration tsaka ng security, ng baggage. Kasi ginagawa namin yung Malaysia Digital Arrival Card. Hindi namin nagawa nung nasa Philippines. So, yun, fill out lang kami. Mabilis lang naman. But yun, bago kayo mag-flight, I suggest na gawin nyo na siya sa Philippines pala. So guys, from the plane, may konting lakad lang going to the immigration. Pero maganda naman yung airport nila. And malinis din. Wala lang water. Gusto ko ng water. Wala tayong water. Saan? Okay, so here pala, bago ka makapag-immigration and baggage, may mga wifi na mabibilan or SIM pala. Parang travel SIM. We are done with the immigration and then paglabas mo, nandito na agad yung carousel ng mga bagahe. Si Cebu Pacific ay nasa number 10. So yun, kunin lang namin yung maleta namin. Got? Ha? We got our luggage. So, mag-exit na lang kami here and then hanap tayo ng ATM para makapag-withdraw tayo ng money kasi wala pa kami money. Pero, ang gagamitin na lang natin ay ang GCash card since napanood ko naman sa mga vlog and TikTok na pwedeng gamitin yun. Uy, nandun yung way out. Guys, welcome to Malaysia. Guys, ito na yung exit ng arrival hall.
Ganito yung itsura niya. Pero let's find an ATM first para makapag-withdraw tayo ng money. Meron ako nakitang CIMB Bank. So, doon na lang tayo mag-withdraw ng... Ay, hindi ko na. Meron ding mga SIM card here. Kung hindi pa kayo nakabili or nakabook sa Klook. Ayan o, CIMB pala. Okay, so nahanap na namin finally yung CIMB Bank. Ah, may clock din. Picture kita. So, sige. Mag-withdraw lang muna kami ng money. We're gonna use our GCash card for the CIMB. So, nakababa na. Tapos namin nakapag-withdraw dun sa CIMB Bank. Medyo malayo lang siya from the arrival hall. As in, lalakad ka pa diretso. Hirap lang siya hanapin. And then, bumaba na kami to level 1 para makapag-book ng Grab. Kasi dito sa level 1, yung pwede kang pick a point. Actually, may mga options ka naman para travel from the airport to the city. Parang may 3 options ka. Number 1, meron sila ng Kuala Lumpur Airport Express. Kaso kasi, sarado pa siya ng 12, ng madaling araw. Time check, it's 1:50 a.m. Yun. And then next is bus, but wala din ata siyang ganitong oras. So, last option na namin would be Grab. Halos 1 hour na biyahe. So, yun. Bubok lang muna kami. Here yung pick-up point namin sa may level 1 door 5. Tapos, ayan, may nabook na ako ng Grab for 75.19 ringgit. Dito naman sa may level 1, dito nga sa may door 5, may convenience store. Mostly kasi nung other mga food is sarado ng ganitong oras because magto 2 a.m. na. Tapos, may mga rent-a-car din here, pero yun, sarado na kasi ng ganitong oras. So, Gamit ko yung bumalik kami ng water. GCash. Oh, bakit? Masyado daw malaki. Awe, pagkano lang yan? 3. 3 ringgit lang. Okay, thank you. Guys, good morning. It's 3:18 a.m. and yun nga, finally we're here at the hotel. So, yung biyahe kasi from the airport to here sa city center is around 1 hour. So, yung Grab din namin kanina is 75.19 ringgit. So, around mga 1,000 pesos. So, kwento ka lang, very quick yung mga nangyari kanina sa airport. So, nag-land kami around mga 12:30, 12:35, ganyan. And as I've mentioned kanina, parang mga 30 minutes delay kasi dapat yung arrival namin is 12:05. But kasi nga, umalis ng Manila mga around 9 p.m. na. So, 4 hours yung biyahe and then no time difference naman sa Philippines. So, same lang yung oras natin sa kanila. Then, yon from the, nung nagde-plane kami is, medyo mahaba yung lakad pala going to the immigration. Tapos, nag-stop kami very quick para mag-fill out nung
Malaysia Digital Arrival Card. So, punta kayo dito sa website na to. Lalagay ko na lang here para mag-fill out nun. Although, hindi naman siya hinanap sa immigration or sa any part of the paglabas ng arrival. No? But, kailangan siyang i-fill out just in case kasi i-email din yung pinaka-form sa inyo. And then after that, mabilis lang sa immigration. Actually, wala namang tinanong. Binigay ko lang yung passport ko. Then, paglabas, nandun na rin yung baggage. So, kinuha lang din namin yung isang maleta namin na naka-check-in. After that, medyo struggle kasi naghanap kami ng ATM. Yung CIMB kasi yung hinahanap ko kasi alam ko na no withdrawal fee siya using yung GCash card. So, kung may GCash card kayo, yun yung pwede nyong gamitin pang withdraw here. So, yan, medyo struggle lang hanapin kasi nga hindi ko siya mahanap agad. So, dumiretso from the arrival hall, dumiretso kami hanggang dulo. Nandun pala yung CIMB. So, medyo malapit na siya sa entrance. So, yun lang. Baka din kasi malito kayo. Paglabas kasi, para na siyang mall. Para siyang mall. May H&M, may Uniqlo, tapos may mga Dunkin. May kainan. In fairness, may open pa na Dunkin and Starbucks nung time na yon. Tapos, yung ibang restaurants kasi sarado na because magawa na rin nun. Halos 30 minutes yung pila namin sa immigration kasi mahaba yung pila. Yun. Tapos, after nun, yun nga, hinanap namin yung ATM and puti na lang, pagka-diretso namin nga hanggang dulo is nandun, may CIMB Bank. So, nag-withdraw kami using our GCash card. And then, yung option kasi doon is yung mga amounts around 700 ringgit, 1,000, ganyan. Pinili ko muna yung 700 ringgit. Pag kinonvert siya nung nag-text yung GCash around 9,000 pesos, ganyan. So, halos ang lapit nung conversion, to be honest, sa Google. Like, yung sa Google is 13.49. Tapos, yung na-charge sa amin is, ang conversion niya is 13.51. So, okay na mag-withdraw ka na lang sa ATM using your GCash card. Tapos, yun nga, no withdrawal fee since CIMB. Tapos, pag may option doon, medyo nasyunga kami kanina kasi may option doon na skip conversion, proceed to conversion. So, click nyo yung skip conversion para hindi siya mako-convert to peso, para hindi peso yung charge sa'yo. Kasi mas malaki siya, parang around 10,000 versus yung 9,000 lang na nabawas sa amin. Yon, tapos pumunta kami ng level 1 kasi nandun yung Grab. And again, meron kayong mga options for the transportation from airport to city. But I guess kung same flight kayo with us sa Cebu Pacific is nadaling araw talaga yung dating nyo. But yun, meron pala kami 4 options. Number 1 is the Kuala Lumpur Airport Express. But kasi yung schedule niya is parang around hanggang midnight lang. Tapos, hindi siya nag-ooperate ng 24 hours. So, hindi na namin siya option. Next is bus. But, tinignan ko din yung mga schedule. Parang yung pinaka-earliest is 4 a.m. na hanggang 12 midnight lang. So, since mga 2 na actually kami natapos with everything, wala na kaming bus na masasakyan. Next is, pwede naman kayong mag-book sa Klook ng airport transfer. Lagay ko lang din yung picture and link sa baba. Around 1,200 pesos yung pag nag-book kayo sa Klook, no? And then, pwede pa kayo magka-discount if you use my code Jane Timbeng and Klook. And then, lastly, yung ginawa namin is nag-book na lang kami ng Grab. Tapos, merong pick-up point. Alam nyo na, parang sa atin, may pick-up point yung Grab, yung mga e-hailing apps doon sa airport. So, bumaba kami ng level 1. Sa door 5, doon kami nagpa-pick up. And then, mabilis lang naman mag-book. Tapos, ayun, around 75 ringgit siya. Pag kinonvert ko siya, actually, nasa 1,000 pesos. So, mas mura naman siya versus sa airport transfer. But I guess kasi ang convenience nun is meron ka ng transportation pagdating mo ng airport, di ba? Yon, tapos halos 1 hour yung biyahe from the airport to the city. So,
3 na kami nakarating, tapos nag-check-in naman kami agad. Mabilis lang naman. Yun, so mag-shower na lang, maghugas ako ng face, maghilamos, tapos bibihis na lang para ready na kami mag-good night sleep. Good night sleep. Para ma-ready na kami matulog for our tour tomorrow. So, yun lang guys. If may questions pa kayo on the airport and mga pag-withdraw ng ATM, just comment below. Tapos I'll try to answer. And yun lang guys. See you again tomorrow. Good night!